Ang ideya ng pagsakop ng isang bansa sa ilang bansa ay matagal nang gawain ng mga pangkat ng mga tao sa kasaysayan ng daigdig. Ngunit sa kasalukuyan, may mga bansang imposibleng masakop dahil sa iba't ibang dahilan. Maaaring ito ay dahil sa kanilang lakas at kapangyarihan, kultura at relihiyon o kasaysayan ng pagkakaisa ng mga mamamayan. Sa episode na ito ay ating talakayin ang ilang mga bansa na itinuturing na imposibleng masakop. Pero bago yan ay huwag kakalimutang mag-like at mag-subscribe sa ating channel para laging updated ka sa ganitong klaseng video. Then, Bhutan. Ang Bhutan ay isang maliit na bansa siya na may limitadong kakayahan sa militar. Binubuo lamang ang kanilang hukbong sandatahan ng 7,000 sundalo, 2 eroplano at walang mga tangke. Isa sa mga dahilan kung bakit mahirap sakupin ang Bhutan ay dahil ito ay matatagpuan sa Himalayas kung saan umaabot sa 300 metro ang taas ng mga bundok. Dahil sa ganitong heograpiya, mahirap para sa anumang hukbo na sumakop sa Bhutan dahil maaari silang magka-altitude sickness at mawalan ng lakas o kagamitan. Isa pang mahalagang katangian ng bansa ay hindi ito nakikisali sa pandaigdigang politika at bihira ang mga tunggalian ng Bhutan sa ibang bansa. Nananatiling neutral ang Bhutan sa lahat ng mga bansa at ito ang pangunahing depensa na nagpapaligtas sa kanya. 9. Iran. Ang Iran ay isa sa mga pinakamakapangyarihang bansa sa Middle East at mayroong maraming bansang nakaaway. Sa buong kasaysayan, ang Middle East ay naging sentro ng maraming digmaan, kabilang ang mga labanan sa pagitan ng mga karatig bansa at mga bansang malayo. Kahit nakalahok ang Iran sa mga labanang ito, nagawa pa rin itong manatiling ligtas mula sa mga mananakop. Ang pangunahing dahilan ng natural na proteksyon ng Iran ay ang kanyang lokasyong geographical. Ang Iran ay napapalibutan ng mga matataas na bundok sa lahat ng dako. Sa mga bundok na ito ay maraming nakatagong mga Iranian spy soldier na 24/7 na nagmamasid sa teritoryo upang makatugon sa anumang banta ng pagsalakay. Mayroon ding malawak na network ng mga missiles base sa ilalim ng lupa sa buong bansa. Kasama na rin ang 500,000 military personnels, 1,658 tanks, 137 fighter plane at advanced nuclear weapons. Kaya't nagkakaroon ng pag-aalinlangan ang ibang bansa maging ang USA at Saudi Arabia. 8. Australia. Ang geographical na lokasyon ng Australia ang pinakamalaking panlaban nito laban sa mga mananakop. Ito ay nagpapakaba sa mga potensyal na mananakop dahil sa layo nito at ang libo-libong kilometrong kapatagang disyerto na walang halaman o hayop. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, sinubukan ng mga Hapones na sakupin ang Australia, ngunit kailangan nitong maglayag ng malayo sa karagatan at harapin ang mga hamong ito. Mahirap ang mga kondisyon sa disyerto, kasama na ang kawalan ng tubig at pagod, at may mga nakaambang na gerilyang grupo. Dahil dito ay mahirap para sa mga sundalo na mag-navigate. Sa panahon na maaabot nilang mga mataong lugar, handa na ang militar ng Australia na depensahan ang kanilang bansa. Kaya halos imposible para sa mga mananakop na magtagumpay. 7. Switzerland. Ang Switzerland ay kilala sa kanilang malakas na neutralidad sa world politics na nagbibigay sa kanila ng magandang relasyon sa lahat ng mga makapangyarihang bansa. Kahit hindi sila nakikisangkot sa anumang uri ng karahasan, isa pa rin sila sa pinakamakapangyarihang bansa sa buong mundo. Ang mga superpowers tulad ng France, Germany, UK, USA at iba pang mga kaibigang bansa ay may malaking bahagi ng kanilang kayamanan na nakadeposito sa Swiss Bank. Dahil dito ay malabong may magtatangka na sakupin ng Switzerland. Ang mataas na bundok ng Alp at 24 oras na pagbabantay ng mga nakatagong sundalo ay magpapahina sa anumang posibleng mananakop. Kahit makalusot man sila sa mga border ng Switzerland, handa ang mga mamamayan na ipagtanggol ang kanilang bansa dahil pinapayagan silang magkaroon ng armas at may military training. 6. North Korea. Hindi lamang si Kim Jong-un ang malupit na North Korean kundi pati na rin ang mga militar nito. Ang hukbong sandatahan ng North Korea ay pangalawa sa pinakamalaki sa mundo.
Mayroong 700,000 aktibong kasapi at 4.5 milyon na reserbang militar, 4,200 na mga tangke, 458 na mga pandaigdigang eroplano at 967 na mga battleship at 8 mga nuclear warhead. Ang kanilang nuclear ay sapat na upang takutin ang pinakamalalaki at pinakamakapangyarihang mga bansa sa mundo. Noong 1950s, sa panahon ng Korean War, kahit na ang South Korea at USA ay hindi nagtatagumpay na mapasuko ang North Korea. Ito ay nagbibigay ng idea kung gaano kahirap na sakupin ang maliit na bansang ito. 5. United Kingdom. Ang United Kingdom o mas kilala bilang Britain ay hindi lamang isang bansang nakatayo sa isang isla, kundi isa rin sa pinakamakapangyarihang bansa sa mundo kasama ang USA, Russia, Germany at iba pa. Ang tanging paraan upang magawa ang pagsakop sa Britain ay sa pamamagitan ng pagtawid sa English Channel patungong timog. Ngunit ito ay isang nakakatakot na gawain dahil sa delikadong kalagayan ng karagatan at matatarik ng mga White Cliff of Dover. Ito ay napatunayan noong World War II kung saan hindi nagtagumpay na sakupin ng mga Nazi ang British Isle. Ang mga British ay may napakagaling na hukbo na may advanced na teknolohiya at kakayahan. Ang kanilang taunang budget sa depensa ay higit sa $55 billion na kabilang sa ikalimang pinakamalaking budget sa buong mundo. Kasama rin sa kanilang lakas ang mga kaalyado kabilang ang USA sa ilalim ng kasunduan ng NATO. Hindi mag-aatubiling tumulong ang mga kaalyadong ito kung kinakailangan ng tulong para sa Britain. 4. Canada. Ang mga Canadian ay mapayapang mga tao at mas gusto nila ang kanilang mga Pasko na may snow kaysa sa digmaan. Ngunit hindi ito nangangahulugan na mahina o walang depensa ang mga Canadian. Sa katunayan, napakahirap na sakupin ang bansang ito at kahit mga kalaban nito ay hindi maglalakas loob na subukan ito. Ang mga pinakamalaking depensa ng Canada ay ang kanyang lokasyong heograpiko at laki dahil ito ang ikalawang pinakamalaking bansa sa mundo ayon sa lawak ng teritoryo. Nasa panig nito ang mga malamig na tubig ng Atlantic at Pacific Oceans at ang mga temperatura rito ay maaaring bumaba hanggang negative 30 degrees Celsius. Dahil sa malamig na klima at hindi humihinto ang snowfall sa loob ng bansa, ito ay sapat na hadlang na kahit ng pinakamalakas na hukbo sa buong mundo ay hindi kayang magpunta rito. Bukod pa rito ay mayroon ding malaking pwersa ng militar sa Canada na mayroong 95,000 aktibong tauhan, kaya't sapat na rin ito bilang depensa. 3. Japan. Ang Japan ay isang maliit na bansang pulo, ngunit may malakas at makapangyarihang ekonomiya na nasa ika-4 na pwesto sa buong mundo at naglalaan ng higit sa $50 billion budget sa militar taon-taon. Mayroon silang isa sa pinakamodernong sandatahang lakas na may hindi mapantayang teknolohiya at kahusayan. Upang magtungo sa Japan at sakupin ito ay kailangan munang tawirin ang isang karagatan na hindi madaling gawin. Bukod dito ay may mga kaalyado ang Japan tulad ng USA. Isipin mo ang lakas ng Estados Unidos at Japan kapag sila ay nagkakaisa laban sa anumang bansa. 2. Russia. Ang Russia ang pinakamalaking bansa sa mundo at mayroon itong isa sa pinakamatatag na hukbo na nagpapakita ng katatagan sa pagharap sa mga mananakop. Ang heograpiya ng bansa ay nagbibigay ng natural na proteksyon laban sa potensyal na mananakop. At may mga biro pa nga ang mga general ng Russia na sapat na lang na umatras sila at hayaan ang mahigpit na klima ang magtrabaho. Ang klima sa Siberia na may napakalamig na temperatura at peligrosong mga bundok ay isang malaking hadlang na hindi madaling lampasan ng kahit anong hukbo. Ang pagtatangka ng kahit anong mananakop na magtungo sa sentro ng Russia ay kailangang maglaan ng malaking halaga ng mga resources, kaya't mas madali para sa hukbong Ruso na talunin sila. Sa kasalukuyan, mayroong 850,000 aktibong kawal, 3,500 military aircraft at humigit kumulang na 7,000 na nuclear missiles ang militar ng Russia. Mahirap isipin kung paano kakayanin ng kahit anong bansa na humunin ang ganitong kalakas na militar. 1. USA. Mayroong walang katapusang digmaan sa mundo na nakakaapekto sa halos lahat ng bansa sa aspeto ng ekonomiya, bilang ng namamatay at krisis. Ngunit hindi ito nangyayari sa Estados Unidos.
Ang taunang budget ng militar ng bansang ito ay umaabot sa $600 billion at may sariling mga armas. Sa katunayan, para sa bawat 100 katao, mayroong 112 na baril. Mas marami pa ito kaysa sa bilang ng mga tao. Ang geography at laki ng Estados Unidos ay isa rin sa pinakamalaking depensa nito. Ito ay may malawak na mga disyerto sa Arizona, matataas na mga bundok, malaking network ng mga ilog at snow sa Alaskan landscape. Napapalibutan rin ito ng malalaking karagatan sa dalawang gilid, ang Pasipiko sa kanluran at Atlantic sa silangan. Lahat ng ito kasama ang kanilang kapangyarihan sa militar na pinakamagaling at pinakamahusay sa buong mundo ay nagpapahirap na pasukin ng anumang bansa.